kung ano yung corruption sa past administration yung kay Pinoy, mas dubli ngayon. Mas dubli o sobra pa. Good morning, good afternoon, good evening sa ating kababayan sa buong mundo saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating Mounting Channel. Ang ating mga topics dito ay patungkol una sa mga invention, kung kaya pwede kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto nyong malaman ang mga inventions na very basic na may pakinabang po sa ating pang-araw-araw. Pangalawang topic po natin ay patungkol sa health. At pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship. At ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating Mounting Channel, ikaw po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa ating pong mga bagong upload na mga videos. Magbigay tayo ng reaction, comment sa trending ngayon sa mga balita patungkol itong gitgitan sa kampo ni Pacquiao at saka sa ating Pangulong Duterte. At maraming ngayon, alam naman natin na panahon na ngayon ng paghahanda para sa eleksyon. Maraming mga nagsusulputang mga dating mga politiko na ngayon bigla na lang lumitaw, nag-iingay dyan sa social media. So, alam na natin yan na magpapakita na sila ngayon ng gilas dahil susunod taon, eleksyon na sa 2022. Ngayon, itong patungkol naman kay Senator Pacquiao, maalaala natin na unang issue na kanyang itinaas ay patungkol doon sa bangayan ng West Philippine Sea na gusto niya ng talagang labanan o pigilin ang mga activities diyan sa mga Chinoy. Ang ginawa naman ng Pangulo ay consultative. Tinawag niya yung mga eksperto, mga dating Pangulo kung ano ang kanilang opinion, paano ito lutasin. At nangyari nga, nawala kayong issue kasi consultative ang ginamit ng ating Pangulo. Ngayon, ibang issue ngayon, ang tinaas, pakinggan natin ang sinasabi na maaring magbigay ng butas sa pamamahala ng ating Pangulong Duterte patungkol sa korupsyon. Pakinggan natin muna ang video. Ang problema kasi ng Pilipino, I'm addressing now to the Filipino. Kayo rin kasi, sinasabi ko na sa inyo, be assertive. At pag kayo o ikaw hiningian more than the required payment by government at humingi pa sa iyo, I've been telling you, mag-iskandalo kayo sa opisina. Make a scene. Sampalin mo yung na yan. Kasi aabot rin sa akin yan. And I have done that. Ako magprangka ako sa inyo. Ako lang ang presidente na hanggang ngayon nagbubugbog talaga ng tao. Yan sa loob ng Malacanang. Pinapakain ko ng pera yung mga yawa na yan. Igalit na ako sa inyo eh. Kindly be assertive. Pagka hiningian ka, sabihin mo, ina mo, sabi ni Duterte, the President told us, that if you extort money from me, I will slap you. At sampalin talaga ninyo. Di na bali magkaaway, I will defend you. At kung maari, and this is what I've been doing all along, there's an 888. Be sure that it is true. Though you are not liable for libel, pero wag naman yang makasakit ka ng kapwa-tao na wala namang kasalanan. 888 then place to President Duterte,
abuses by director asking for money, text mo, lalabas yan dyan. And that is for the public to view. At kung totoo, Malacanang, I said, is open 24 hours. Yun. Sinasabi ng Pangulo, kung kayo may complain, mayroon pa siyang pabuya, hindi lamang sa video ito ikinalat yung kanyang paghihikayat sa sinuman ang may makikita o malalaman na korap na opisyal, i-report ito. Text lang pwede at mayroon pang pabuya. Nandiyan, nakakalat po yung mga balita patungkol sa mga pabuya kung sino mang makapag-report ng may patunay na may korap na opisyalis o kawani ng gobyerno. At itong patungkol sa pagre-report sa Pangulo, patungkol sa mga katiwalian, never ko pa itong nakita o na-experience sa ibang mga administrasyon. Yung patungkol sa access, yung madaling i-access ang pagre-report. Nandyan yung sa kanya itong line, yung hotline na 8888, yung 4 na 8 na i-report mo lang kung anong mga reklamo mo na mga katiwalian sa gobyerno. So, sa kanya ito, itong programa niya ito. At liban pa dyan sa hotline, pwede kang mag-email sa presidential complaint at nandyan naman din yung email sa mismong sa administration, sa Pangulo. So, sa kanyang administration, dito ko ito na ranasan na madali kang mag-access patungkol sa mga pagre-report. At ako man din ay nakagawa rin ako mag-report sa mga bagay nga aking kailangang i-report. So, ako mismo naka-experience, nakagamit sa kanyang magandang system na easy access kung mayroon kang i-report. Ngayon, patungkol sa sinasabi ng pagre-report, okay? Anybody, kahit ordinaryong tao, basta mayroon kang patunay, may makukuha kang ebidensya o may video o anumang mga dokumento, magagawa mo ito. At yun nga, pwedeng kung talagang mayroong mga katiwalian, magagamit at siya nang bahala na maggagawa ng pag-imbestiga. So, napakaganda ang kanyang sistema ng ini-encourage ang bawat isa na mag-report na upang masugpo ang katiwalian. Ngayon, pakinggan natin yung panoorin natin ang video sa patungkol naman sa reklamo ni Senator Manny Pacquiao. Hindi ko alam kung alam ni Presidente Duterte o hindi ko alam kung alam niya o hindi. Pero siyempre na pag panahon ni Pinoy, congressman ako noon, kalaban ko siya. Again, kalaban ko ako kay Pinoy noon dahil sa korupsyon. Yung mga tao niya, puro siyempre ayaw kong makihalo doon. Pero sa totoo lang, ngayon talaga, kung ano yung corruption sa past administration, yung kay Pinoy, mas dubli ngayon. Dubli o sobra pa. Maniwala ka sa akin. Sabi ko, hindi ko makakain yung mga ginagawa nito mga ito. Yung pagpangawat sa gobyerno. Yan ang dahilan para bakit naghirap. Yan ang dahilan ng bansa natin wala talagang. Nakita natin na report na siya, nagsisiwalat na siya doon sa mga parang sa press patungkol daw sa kanyang nakikitang mga katiwalian. Sa aking opinion, nawala sa direksyon, sa hulog itong ginawa ni Senator Manny Pacquiao. Bakit? Matagal nang sinabi ng Pangulo na i-report. Matagal nang sinabi niya ito
kahit nga sa mga ordinaryong, mga common na mga citizens, pwedeng mag-report. Si Senator Manny ay senator. Senator nga siya, malaki ang kanyang kapangyarihan. Bakit wala kang ginawa? Alam mo naman pala na mayroong katiwalian. Nagsabi na ng Pangulo, open na siya. Ha? Bakit hindi mo dinidetalye? Bakit hindi mo kinuhanan ng proof? At i-report ito at ilahad sa Pangulo? Yan ang tanong. Yan ang tanong dyan. Bakit hindi mo ni-report? Na sinabi na nga na anybody can report. Si Senator Manny may malaking katungkulan. Mayroon siyang power, mayroon siyang pera, mayroon siyang mga staff. Pwede niyang utosan para magkakaroon ng ilang tao para mag-imbestiga at kuhanin ang proof. Bakit hindi niya ito ginawa? Yan ang tanong. Bakit hindi ginawa? Oh, ngayon, ang masama dito, walang detalye. Kinalat na ito sa mga social media. Ha? Kinalat na ito sa social media na mayroon siyang nakikitang mga katiwalian. Ha? Mayroong nakikitang mga katiwalian, kinalat na. Pero wala pa man siyang hawak na mga pruweba. Yan ang masama. At ito ay malaking kasiraan. Malaking kasiraan ito sa gobyerno. Bakit kasiraan? Wala ka namang dalang pruweba, wala ka namang ebidensya, wala kang dokumento. Mayroon bang dokumento? Kasi ang nangyari dito, maaring sa mga social media lang ito nakukuha. Or sa mga sabi-sabi sa mga iba ding mga politiko. Sabi-sabi lang. Maraming sabi-sabi dyan na pwedeng magamit o mga pakiramdam o maging sa mga reporter, mga ganyan na mga balita, bali-balita lang. Pero ang kailangan pag magbalita ka na sa press, dapat may proof ka dahil malaking kasiraan ito at pwede talagang ito ay ikaalma talaga sa palasyo dahil kasiraan itong ginagawa na isipin mo man sabihin na doon sa kanyang video na kung gaano man kalaki ang korupsyon sa nakaraan ang tinukoy niya sa pamamahala ni dating Pinoy sobra pa daw ngayon. Sobra pa daw ngayon. Sinasabi ng sobra, bakit hindi mo nga sinabi, o bakit hindi mo kinuha ang detalye at kahit ikaw mismo ang maghabla? Senador ka eh. Kahit ikaw mismo, maghabla ka at para tugisin dahil ikaw ay may malaking katungkulan. Yung mga ibang congressman nga eh. Tumbukin na natin, banggitin na natin si Attorney Gadon. Oh, di ba? Ang dami nang na timbog. Si Attorney Gadon. Oh, congressman. Oh. May nagawa. Ikaw, senador na mas malaki ang kapangyarihan. Wala kang ginawa. Ang ginawa ay sinisiwalat mo lang sa mga tao. Wala kang hinabol. May kapangyarihan kang tugisin. Kung sakaling may maprueba ka, may mapatunayan kang talagang totoo yung sinasabi mo. Ang masama dito, kasi friend ka kamo ni Pangulong Duterte. Ha? Magkasangga nga kayo, pinili sinabi pa nga, ikaw yung isa sa pwedeng kanyang suportahan ni Pangulong Duterte pagkapangulo na nababanggit ka niya. Pero ang ginawa mo ay hindi galawang kaibigan, galawang kalaban. Kasi ang kalaban, isisiwalat lang doon ipagkakalat yung masamang ugali noong sabing kaibigan, yung tao, isisiwalat ang mga pangit na bagay doon sa mga ibang tao, ipagkakalat mo. Hindi mo sinabi mismo doon sa tao, yan ang galawang kalaban yan, hindi yan galawang kaibigan. Ha?
Hindi yan galawang kaibigan. Sabihin, ipagkakalat yung mga pangit, mga masamang bagay doon sa isang tao, pero hindi mo siya pinayuhan na ito ay nakita ko, ayusin mo to. Ganyan ang ano. So pagkaibigan, sikretuhin mo muna para maayos. Ayusin mo na at tumuwid para hindi masira yung tao. Hindi mo sinabihan yung tao sa dapat maayos, inuna mo na pagkakalat yung pangit. Yan ang yan ang masama. Makikita natin dito na mayroong ibang intensyon. Bakit? Maaring tama ang sinasabi ni Pangulong Duterte, pamulitika. Kasi malapit ng eleksyon eh. Pamulitika ang nangyari dito. Pamulitika. Ngayon, tunghayan natin ang challenge dito, itong video na challenge kay Senator Manny Pacquiao. We would be happy if you do that. Meron ako dito dinagdag, running for Vice President ako. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, and everybody is crowding up, wanting to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. But there are things I'd like to continue, and that would be dependent on also of the President that I will support. Kasi kung mag-Vice President ako, kalaban ko kontrapartido, kaya ni Pacquiao, salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of... pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Meron, marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita. Every administration will have a share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as a president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator Enrile said, good luck na lang. You must be dreaming. Ako. Ngayon, nagkakaroon ka ngayon ng challenge, Senator Manny Pacquiao. At ang nangyari dito, pinaglilista ang mga, okay, yan nga naman ang challenge, ilista ang mga alam mo, o mayroon kang nalalaman na may mga katiwalian o korupsyon na mga office ng gobyerno. Nililista lahat. Okay. Tama yun. Pero, dapat, hindi mo lang ngayon ginawa yan. Noong pa dapat. Hindi lang ngayon na magcha-challenge na kayo kasi magtitigisan na kayo ng, ng lakas. Magpapapatunay na kayo sa bawat isa. Pero, yan ang pangit dahil ngayon ka lang gumawa ng mga lista na hinamon ka, hindi mo ginawa. Noong nagsabi ang Pangulo na kung sino man ang may alam na may katiwalian, open ang gobyerno, open ang Pangulo na
tanggapin o report sa kanya yung mga katiwalian na yun. Oh. So, ganyang galawan, nakikinig ka sa mga sabi-sabi, hindi yan galawan ng taong may mataas na level ng education. Galawan yan ng galawan yan ng mga ordinaryong tao, mga galawang chismis yan. Yan ang masama dito. Yung mga sabi-sabi, nagkalat naman yan sa social media eh. Sa Facebook, Twitter, Instagram, nagkalat yan mga sabi-sabi ng mga tao, maring mga report na sa media na hindi naman specific yan, mga hina-hinala lang. At doon kayo kaagad kumuha ng basihan na maghusga kaagad na ganon may korupsyon. Hindi, kung ang galawan na may pinag-aralan, kailangan pag binanggit mo, pagka sinabi mo may masamang ginawa, kailangan dala-dala mo yung detalye at prueba. Yan ang galawan ng may pinag-aralan. Clear ang move mo. Hindi yung nasabi lang, narinig mo lang sa social media, nabanggit mo lang sa yung kapwa politiko, maniwala ka na kaagad at ipagkakalat mo na kaagad dito sa social media. So, ang galawan na yan, yan ang masama dyan. Galawan yan ng mga common na tao. Common na mga walang pinag-aralan, yung sa galawang nasa palengke o mga ordinaryong tao na hindi naman naka-attain ng mataas na level ng education. So, pag ganito ang galawang, sabi nga natin, galawan ng walang pinag-aralan, anong mangyari sa atin? Kapag ganun klaseng tao ang mamuno sa ating bansa, delikado, masisira ang ating bansa. Masisira. Ang galaw ng ganyan na style mga ordinaryong tao, hindi style ng mataas na pinag-aralan. Ngayon, ang nangyari dito, pinaglilista nga niya yung mga ahensya ng gobyerno na kanyang pinaghinalaan na mayroong korupsyon. Ang tanong, saan galing yan? Kaninong mga report yan? Mangyari, doon yan galing sa kalaban. Yung mga lista na yan, mangyari niyan ay galing sa kalaban yan. So ngayon, nagamit siya. Nagamit siya doon sa kalaban, na kung saan ang kalaban ay walang ginawang move, kundi sirain ang pamamahala ng Pangulo. So, ibig sabihin, napaikot siya ngayon. Napaikot. Ngayon, kung ganyang klase ang ating piliing Pangulo, na kayang paikutin sa mga nakapaligid na mga matataas, na mga matatalino, imaginin nyo kung anong mangyari sa ating bansa. Yung mga nakaraan ngang mga Pangulo na medyo mas matibay o mas mataas ang napag-aralan, maraming katiwalian nangyari, lalo pa kung ganyang klaseng tao ang ating ilagay na madaling paikutin, madaling maniwala sa mga sabi-sabi, sa mga kapwa politiko. Imaginin mo kung anong mangyayari sa ating bansa. Ngayon, ito ay challenge. Ito ay challenge sa ating Pangulo, sa panggobyerno ng ating Pangulong Duterte. Ito ay challenge. Magandang challenge ito. Na imbestigahan kaagad, halongkatin. Ngayon, kung sino man ang mapatunayan, naniwala ako sa ating Pangulong Duterte, walang kaikaibigan dito. Ito yung Pangulong walang kaikaibigan. Kapag mapatunayan, nakasabat sa korupsyon, kailangan tapyasin yan. So, ito yung chance. Kung tama naman si Senator Pacquiao, so good. Kung tama siya, good. Tama yan. At kung sino man ang taong gumagawa ng mga kalukuhan, pagkukurap, pagnanakaw, diyan sa yaman ng bayan, kailangan tapyas yan. At ito ay chance. Hindi lang ito challenge sa ating Pangulo, sa gobyerno ng ating Pangulong Duterte, kundi ay chance
upang maipakita ang galing. Ito ay chance. So itong question ni Senator Pacquiao ay chance upang maipakita kung gaano kagaling ang gobyerno, kung gaano kaseryoso patungkol sa korupsyon. Ngayon, yon ang ating pinag-usapan ngayon patungkol sa korupsyon na maaring talagang mayroong motive ng pamumulitika lamang. Kaya mag-ingat tayo dahil dito sa social media, maraming magulo dito. At karamihan dito mga fake news. Mga karamihan dito ay mga chismis-chismis at huwag tayo kaagad maniwala. Kailangan mayroon tayong sariling tamang pag-o-observe sa mga nangyayari sa paligid. Sa mga politics, mga galawang mga politiko na pagkukunwari lamang sa mga isyu. Ito ay chance ng ating gobyerno, panggobyerno ng ating Pangulong Duterte upang maipakita ang galing ng kanyang pamamahala, ang kanyang seriousness patungkol sa korupsyon upang tanggalin kung sino pa mang nandyan. Kasi nabanggit ng Pangulo na natapyas na yung ibang mga korap. At ngayon kung mayroon pa man talaga, ay kailangang tapyasin at upang makita ng mga tao na talagang seryoso at walang kaibigan, walang kamag-anak dito kung sino man ang korap na tao na nandyan sa mga opisina ng mga ahensya ng gobyerno. So, yon. Kaya mag-ingat tayo. Nawa maging mapagmatyag tayo, matalas ang ating pag-o-observe sa mangyayari dito, mga nangyayari sa patungkol sa politics at piliin natin ang mapagkatiwalaan. Hindi lang mabuting tao ang ating piliin kasi ang mabuting tao na experience na natin sa ating yumaong Pangulo, dating Pangulong Pinoy, siya ay mabuting tao pero maraming bagay na hindi niya nalutas. Maganda man ang kanyang intensyon, loyal siya sa bayan pero dahil mahina ang kanyang will, walang kamay na bakal, hindi niya kayang labanan ang mga malakas na puwersa ng mga oligarchs, walang nangyari dahil kulang sa kaalaman, kulang sa courage paano isulong ang tama. So, hindi lang mabuting tao ang ating piliin, kundi yung talagang matapang, may paninindigan na labanan ang mga masama. So, good luck po sa ating habang nagpapatuloy pa, mayroon pa naman tayong 1 taon. So, good luck sa atin. Piliin natin ang karapat-dapat, ang mayroon talagang puso na gawin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ngayon, ito po ang aking komentaryo, ang aking reaction sa ngayong trending sa politics. At uli ang ating mga topics dito ay patungkol sa mga inventions. Mayroon po akong project na malapit na mabuo, yung paggamit ng tubig para makatipid sa makina. Pwede kayong sumabay sa akin upang matulungan ako na makompleto. At ang pangalawang topic natin ay patungkol sa health, kung paano tayo maging malusog. Kasi mahirap kung madali tayo sa ating kalusugan. Ang pangatlong topic natin ay patungkol sa entrepreneurship, paano tayo kikita ng hindi mahirap. At ang pang-apat na topic natin ay yung mga trending na mga issue katulad dito na kumakalat sa social media. Salamat po sa inyong panonood.